to someone, to some people? Is there a commitment somewhere? Eh baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa witness protection program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitigman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House, magatid parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede, dahil sa legal cost din namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede, na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yon. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang meron kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niya ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yan po yung aking nakikita. Huwag po tayo mag-away-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press ko, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat natin kagad na ipasa. Para sa ganon, maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Senate Majority Leader, Senator Kiko Pangilinan. an objection? Hearing none.